Dahil sa ayaw tanggapin ni Lin Moyo na doon na lamang ang kanyang limitasyon sa ika-470 hakbang ay ipinilit niya ang kanyang sarili. Kuminang na lamang ang marka ng primordial rune sa kanyang kamay na nagpaparamdam ngayon sa kanya. Ang matinding puwersa na hindi niya nakakayanang ay nagsisimulang mawala nang hindi ito nag-iiwan ng kahit anumang bakas. Ang pakiramdam niya ay may kukumpara niya sa unang mga hakbang sa loob ng God's chosen secret realm na para bang kakapasok pa lamang niya. Ipinagpatuloy na lamang ni Lin Moyo ang pagtapak niya sa 10 natitirang mga hakbang hindi man lang nahihirapan. Sa kanyang patuloy na paglalakbay ay nagagawa niyang maabot ang 500 na hakbang at ang huling piraso ng tipak ng bato kung saan kaharap na niya ang malaking kaldero. Ang three-legged cauldron ay nasa harapan na lamang ni Lin Moyo. Ang lugar na kinaroroonan niya ngayon ay isang lugar na walang sinuman ang nagagawang makatapak sa loob ng napakaraming taon. Mula sa malaking kaldero na yun ay umaapaw ang hindi kapani-paniwalang dami ng divine energy. Kumikinang ang napakaliwanag ang kaldero kung saan bumubulwak mula rito ang divine energy. Ang lahat ng divine energy na ito ay kaagad na lumilipad papunta sa kinaroroonan ni Lin Moyo ng sabay-sabay. Pumapasok ito at nanunot sa loob ng katawan ni Lin Moyo. Sa kanyang paghigop ng divine energy na ito ay mabilis na tumataas ang kanyang level ng divinity. Sa pagiging level 10 nito ay umaapaw kaagad ang level na ibinibigay sa kanya. Sa kanyang pagtuon ng pansin ng paghigop ng lahat ng divine energy ay bigla na lamang siyang natitigilan sa kanyang malalim na pag-iisip. Sa kanyang harapan ay nakikita niya ang malaking kaldero at sa harap-harapan nitong inspeksyon ay nagsimula niyang mapansin ang mga katagang nakasulat dito. Ang mga character na nakasulat dito ay ipinapaliwanag na ang kaldero ay tinatawag na Divine Land Cauldron at ang Divine Land ay tumutukoy sa China. Natutunganga na lamang si Lin Moyo dahil ang mga katagalan na nakasulat sa kaldero ay napakapamilya sa kanya. Natutulala na lamang si Lin Moyo dahil alam niya na kagaya ng kanyang inaasahan ay may kinalaman sa kanyang pananggaling ang mundo ang Divine Land Cauldron na nasa kanyang harapan. Kagaya ng unang nakita niya mula sa mga memorya mula sa primordial rune tungkol sa solar system ay napapag-alaman din ni Lin Moyo ang impormasyon tungkol sa kanyang pananggaling ang mundo mula sa Divine Land Cauldron. Hindi na lamang sa makapaniwala habang patuloy pa rin ang divine energy labong buhos sa kanyang katawan. Para silipin ito ay nagsisimulang lumutang ang tinatapakan ni Lin Moyo na tipak ng bato. Umaangat ito papunta sa bunganga ng malaking kaldero. Sa kanyang mas pagtaas pa at paglapit sa bunganga nito ay mas lumalakas pa ang paghigop niya ng divine energy at mas damadami ang kanilang nakukuha mula rito. Sinisilip na lamang niya ang bunganga nito habang unti-unti siyang tumataas sa kinaroroonan nito. Sa tuluyang pagtungtong ni Lin Moyo doon ay nagsisimula niyang maintindihan na hindi ganoon kasimple ang kasalukuyang sitwasyon na kanyang kinaroroon. Nagugulat na lamang siya at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil sa kanyang harapan ay hindi lamang ordinaryong divine energy. Sa pagsilip niya sa pinakaloob na bahaging ito ay hindi na lamang niya matansya kung gaano karaming divine energy ang naruroon dahil hindi sinulid ng mga divine energy ang nasa loob nito ngunit dahil sa sobrang dami ay nagiging parang tubig na ito na pinapulo ang buong kaldero. Nagsisimula ngayon na maintindihan ni Lin Moyo na ang divine energy na makikita at nakukuha nila sa labas ay isang maliit na bahagi lamang ng divine energy na nasa loob ng kaldero na nagagawa lamang na makakatakas mula sa loob nito. Iyon ang divine energy na nakukuha ng lahat ng propesyonal na pumapasok doon. Hindi may kukumpara ang dami ng divine energy ng nasa labas at pinupulot lamang nila sa halaga na nasa harapan ngayon ni Lin Moyo. Napapaisip na lamang siya kung ano ang magiging epekto nito sa kanya kung hihigupin niya ang lahat ng nasa loob ng kaldero. Para subukan kung magagawa niyang kunin ito ay nilalapit niya Lin Moyo ang kanyang palad sa Divine Land Cauldron.
Sa kanyang paglapit ng kanyang mga kamay ay nagsisimulang pumunta sa kanya ang divine energy mula sa kaldero kung saan kung makapal ito sa bawat segundo na lumilipas ng paglapit niya dito. May seryoso na lamang ang mukha ni Lin Moyo habang iniisip kung ano ang mangyayari kung hihigupin niya ang lahat ng divine energy na nasa loob ngayon ng kaldero. Gusto niyang malaman kung gaano karaming level ang itataas ng kanyang kapangyarihan ng divinity kung makukuha niya ang umaapaw na halaga ng divine energy na nasa loob ngayon ng kaldero. Sa kanyang paglapit dito ay hinaharangan siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa punto pa lang na nagawang hawakan ni Lin Moyo ang Divine Land Cauldron ay kaagad itong yumayanig ng napakabayolente. Ang bato na tinatapakan ni Lin Moyo ay nagsisimulang bumaba at ilayo siya mula sa bunganga ng Divine Cauldron. Nagtataka na lamang si Lin Moyo sa biglaang nangyayari nito at mabilis siyang napapalayo muna doon. Napapatigil din ang kanyang paghigop ng enerhiya ngunit nababalat ngayon siya ng makapal na puting liwanag. Kasabay ng matinding paginig ng Divine Land Cauldron ay sumasabay din ang malakas na paggalaw ng buong God's Chosen Secret Realm. Hindi maintindihan ni Lin Moyo ang nangyayari at pareho sila ng reaksyon ni Muyon. Magugulat na lamang ito't hindi alam kung ano ang nagiging sanhi ng biglaang paggalaw ng buong God's Chosen Secret Realm. Habang nasa ika-200 na mga hakbang pa lamang siya ay mabilis niyang itinataas ang kanyang ulo at tumatayo kung saan makikita sa kanyang mukha ang lubhang pagkagulat. Nababahala na lamang si Muyon habang kinakabahan ngayon dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari dahil wala naman sinabi ang kanyang mga nakatatanda tungkol sa napakatinding pagyanig sa loob ng God's Chosen Secret Realm. Inaakala na lamang ni Muyon na baka guguho na ang buong God's Chosen Secret Realm. Nag-aalala na lamang siya kay Lin Moyo na nasa malayong bahagi na ng mga hagdan. Ang hindi lamang alam ni Muyon ngayon ay si Lin Moyo ang may kagagawa ng lahat ng mga nangyayari ngayon. Sa kabila ng pagpapababa ng God's Chosen Secret Realm mismo sa kanyang tinatapakan na piraso ng bato ay hindi pa rin natitinag si Lin Moyo. Hindi siya nakukuntento sa kanyang nakuhang divine energy at ipinagpapatuloy na lumapit muli sa Divine Land Cauldron. Determinal siyang muling bumalik sa bunganga nito kaya naman kumakapit muli si Lin Moyo sa banganga nito at inyaakyat ang sarili para muling makita ang makapal na divine energy. Sa kanyang pagpupumilit na umakyat dito ay pagsisimulang mas kuminang ang divine energy na nanggagaling mula sa mahiwagang kaldero na nasa harapan ni Lin Moyo. Ang nakakasilaw na liwanag na ito ay nagiging sanhi para walang makita si Lin Moyo. Ang tanging nakikita na lamang niya sa kanyang harapan ay ang maliwanag na puting ilaw na hindi siya hinahayaang makakita. Mas tumitindi pa ang liwanag ng pinapakawala ng mahiwagang kaldero at ang nakakasilaw na puting liwanag ay binabalot ngayon ang lahat at ang buong bahagi ngayon ng God's Chosen Secret Realm. Habang patindi ng patindi ang mga pagyanig sa loob ng God's Chosen Secret Realm ay wala na namang magawa si Lin Moyo kung hindi ang mas patindihin pa ang kanyang kapit sa tripod cauldron. Sa isang malakas na pagsabog ay napapabitaw na lamang si Lin Moyo mula sa kanyang pagkakahawak sa kaldero. Napapaatras ito at nawawala ng malay habang nahuhulog na lamang. Hindi lamang doon nagtatapos ang kanyang ginagawa dahil ang napakaraming halaga ng divine energy ang napupunta ngayon sa kanyang kinaroroonan. Hindi may kukumpara ang halaga ng kumpol ng divine energy na pumupunta ngayon sa kanya sa mga sinulid ng divine energy na kinokonekta niya kanina. Pumupunta ang lahat ng ito sa katawan ni Lin Moyo at doon na nagtatapos ang kanyang paglalakbay sa loob ng God's Chosen Secret Realm dahil wala na lamang siya marinig sa kanyang tenga kung hindi ang lakas ng pagsabog na iyon. Tuluyan na nawawala ng malay si Lin Moyo sa isang iglap na parabang tinamaan ito sa kanyang ulo. Sa loob muli ng upper layer ng Eternal Trials ay matatagpuan si Lin Moyo kasama si Muyon sa kanyang tabi na nakahilata.
Bumabangon si Lin Moyo mula sa kanyang pagkakahimbing at nararamdaman pa rin niya ang lakas ng pagsabog na iyon. Hindi niya maalala kung gaano katagal na ang lumipas bago sila tuluyang magising. Napapag-alaman na lamang nito na nagigising na siya at nakakabalik na sa loob ng Eternal Trials. Napakatahimik sa kanyang paligid at ang ilaw ng Eternal Trials ay hindi pa rin nagbabago. Habang hinahawakan ni Lin Moyo ang kanyang ulo mula sa sakit ng pagsabog ay nagsisimula ng maintindihan na mukhang pilitan silang pinalabas mula sa loob ng God's chosen secret realm. Tinignan ni Lin Moyo ang kalagayan ni Moyon para siguraduhin ang kaligtasan ito at napag-alaman niya na wala namang mali sa kanya at wala siyang natamong kahit anong mga pinsala. Nawalan lamang ito ng mali at pagkatapos niyang kumpirmahin ang kalagayan ni Moyon ay ginhawa na lamang si Lin Moyo at sinimulan niyang tignan ang kanyang sarili. Sa susunod na segundo at pagkatapos niyang magkaroon ng kaunting inspeksyon sa kanyang sarili ay nagugulat na lamang siya. Napakalmado niya kagaya ng dati ngunit iyon ang unang pagkakataon na nawawalan siya ng pagkakalmado sa sarili. Hindi siya makapaniwala dahil sa kasalukuyan ay nababalot ngayon siya ng napakakapal na divine energy. Ang puting liwanag kanina ay nananatili sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit nananatili pa rin ang napakakapal na divinity sa kanyang paligid. Hindi siya makapagsalita dahil sa kanyang nakikitang laman ng kanyang status window. Sa kasalukuyan ay nasa level 30 pa lamang si Lin Moyo ngunit mayroon na siyang 1,500 na strength, 1,500 na physique, 1,500 na agility at 22,500 na spirit. Ang mas ikinakagulat niya ay ang kanyang katangian na tinatawag na Power of Divinity na nasa level 30. Sa tulong ng Power of Divinity ay pinapatas nito ng karagdagang 30% ang lahat ng kanyang attribute sa kanyang pag-level up. Maliban pa rito ay napapataas din ang bilis ng kanyang spirit at stamina recovery ng 3,000%. Sa lahat ng mga benepisyong ito ay natanggap din ni Lin Moyo ang special item na tinatawag na Divine Land Cauldron na hindi pa niya maaaring gamitin. Iyon ang tanging pagbabago sa lahat ng kanyang mga katangian. Nagsisimulang maalala niya Lin Moyo ang nangyari dahil pagkatapos niyang tumapak sa pinakahuling hakbang at nilapitan niya ang Divine Cauldron ay napunta sa kanya ang lahat ng divine energy na nasa loob ng kaldero. Sa pagkakataong yun ay hinigop din siya ng divine control kayo naman hindi niya masyadong napansin at binigyan ng atensyon ang lahat ng divine energy na nakuha niya. Hindi makapaniwala si Lin Moyo sa kanyang kasalukuyang sitwasyon dahil mukhang ang buong Divine Land Cauldron ay hinigop mismo ng kanyang sariling katawan. Hindi niya matanggap ang sitwasyon at ang kanyang Power of Divinity ay hindi ka panipaniwala ngayon dahil nag-level up ito para maging level 30. Hindi niya ito lubos na inaasahan. Alam niya na magiging napakalaki ng epekto nito at sa kanyang bawat pag-level up ay mas lumalaki ang magiging agwat niya sa mga propesyonal na nasa parehong level. Alam ni Lin Moyo na hindi pa level 30 ang pinakadulo ng kanyang makukuhang level ng Power of Divinity dahil nahihinto lamang ito doon ang limitasyon sa kanyang pagiging isang level 30. Alam niya na kagaya ito ng kanyang mga normal na skill at tataas lamang sa bawat pag-level up niya. Ikinukumpara ni Lin Moyo ang kanyang paligid at alam na ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay ang lagusan ng God's chosen secret realm ngunit habang hinahanap niya kung nasaan ang lagusang ito ay hindi niya ito maaninag kaya naman naiintindihan niya ngayon na nawawala ang lagusan papasok dito. Nagugulat na lamang si Lin Moyo at hindi makapaniwala dahil sa kasalukuyan ay napupunta ngayon sa kanyang mga kamay ang Divine Land Cauldron. Ngayon na napupunta sa kanya ang Divine Land Cauldron ay nawawalan rin ang pundasyon ng God's chosen secret realm at kaya naman humihinto na ito sa paggana. Napapaisip na lamang si Lin Moyo na mukhang hindi na magkakaroon ng kahit anumang God's chosen secret realm sa hinaharap ngayon at wala nang sino man ang makikinabang dito maliban na lamang sa kanya na may hawak sa Divine Cauldron.
Sa kabila nito ay walang pakialam si Lin Moyo dahil mas pipiliin pa rin niya na kunin sa kanyang sariling mga kamay ang Divine Cauldron kaysa naman sa mapunta ito sa ibang mga lahi. Napapaisip na lamang si Lin Moyo ako papaano konektado ang Divine Cauldron at ang Primordial Rune sa mundong matatagpuan sa kanyang mga alaala. Gusto talaga niyang malaman kung ano ang nasa likod ng misteryong iyon at kung ano talaga ang nangyayari. Ang tabi na lamang niyang magagawa ngayon ay ang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at unti-unting alamin ang sekreto sa likod ng lahat ng may kinalaman sa mundong pinanggalingan nito. Sa isang mahinhin pag-ungol ay nababangon si Muyon na hawak ang ulo sa kaunting nararamdaman nitong sakit. Mukhang naapektuhan din siya ng pagsabog at sa kanyang pagbangon ay medyo alerto din siya. Ang naramdaman niyang puwersa sa kanyang kaluluwa ay masyadong napakalakas at hindi pa tuloy ang nawawala ang naging epekto nito sa kanya. Nagtataka na lamang siya kung ano ang nangyayari at bakit nasa labas sila ngayon kaya naman tinatanong niya si Lin Moyo kung ano ang naghanap kanina lamang. Ipinaliwanag ni Lin Moyo na mukhang siya ang may kagagawa ng nagiging pagsabog dahil pagkatapos niyang umakyat sa pinakatuktok sa ika-500 na hakbang ay nagkaroon ng malaking pagsabog na naging dahilan para mawala ang God's chosen secret realm. Sa mga sinabing ito ni Lin Moyo ay biglang nabubuhayan muli ng malay si Muyon. Hindi nito maitago ang kanyang gulat at hindi makapaniwala na mukhang naabot talaga ni Lin Moyo ang pinakatuktok ng God's chosen secret realm. Kinumpirma lang naman sa kanya ni Lin Moyo na totoong kanyang sinasabi at dahil sa naabot ni Lin Moyo ay mas tumitindi pa ngayon ang pagtataka ni Muyon. Tinatanong nito si Lin Moyo kung ano na ang level ng kanyang power of divinity ngayon. Ipinapaalam sa kanya ni Lin Moyo na nasa level 30 na ang kanyang power of divinity. Sa sagot na ito ni Lin Moyo ay natutunganga na lamang si Muyon dahil hindi siya makapaniwala sa taas ng level na ito. Hindi niya lubos inaakala na may propesyonal na magagawang makapagpa-level 30 nito. Para sa kanya ay hindi posible ito at wala pa siyang kilala na kahit na sino man na nagawang maabot ito. Tinatanggap na lamang ni Muyon na mukhang ang kaharap niya ngayon ay isang tunay na halimaw at hindi talaga niya may kukumpara ang kanyang sarili dito. Wala na lamang siyang magawa kung hindi ang tumawa habang napapakamot sa kanyang ulo. Tinatanggap niya ang kasalukuyang sitwasyon at napapasabi na lamang na mukhang hindi na nakakagulat ang nangyari kung iisipin talaga ang nangyari. Habang nakaupo sila doon ay napapaisip na lamang si Lin Moyo na mukhang hindi dapat niya sabihin sa babaeng ito na hinuka niya at kinuha ang foundation ng God's chosen secret realm. Alam ni Lin Moyo na hindi niya maaaring sabihin ang tungkol dito sa kahit na sino man at bago niya masolusyonan ang palaisipan na nasa kabila ng dalawang item na iyon ay hindi niya muna maaaring sabihin ang tungkol dito sa kanyang master at sa kanyang ate na si Mohan. Napakaseryoso ng mga bagay na ito dahil bati siya ay hindi niya alam kung papaano sosolusyonan ang kanyang tunay na katauhanan kaya naman siguradong tatanungin siya kung bakit niya alam ang tungkol sa Divine Land Cauldron at bakit niya alam ang mga nakasulat dito. Sa mga mata ng mga taong naroroon ay napaka-misteryoso ng mga salitang iyon. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay ala na ang napakatayog na pulang liwanag na nagsisilbing palatandaan sa itaas ng ulo ni Muyon. Lumilipas na ang 10 araw at ang Primordial Rune ay tuluyan ng nagiging isa sa katawan ni Muyon. Nagugulat na lamang si Lin Moyo dito habang pareho nilang tinitignan ang marka ng Primordial Rune na nagpapakita sa itaas ng kamay ni Muyon. Sa pagkawala ng pulang ilaw na bumabalot sa kanyang katawan ay nagpapakita ang marka ng Primordial Rune. Kaagad na nakikilala ni Lin Moyo ang marka na iyon at ang katagang nakasulat dito ngunit hindi alam ni Muyon ang tungkol dito at alam lamang niya na iyon ang marka ng Primordial Rune na napaka-misteryoso. Nagpapatuloy na ako si Lin Moyo sa kanyang pakikipag-usap at tinatanong si Muyon kung anong skill ang nakuha nito. Hindi tinago ni Muyon ang tungkol sa kanyang skill at ipinapaliwanag ng kanyang skill na nakuha ay tinatawag na unstoppable.
Sa tulong nito ay magagawa niyang pataasin ang kanyang agility ng 10 beses at hindi siya maaapektuhan ang kahit anumang pinsala at lalampasan ang kahit anumang sa espasyo kagaya ng mga barrier at mga secret realm kung saan tumatagal ito sa loob ng 1 minuto at maaari na muling gamitin pagkatapos ng 1 oras. Iniisip niya Linmoyo ang tungkol sa skill nito pagkatapos niyang marinig ang lahat ng description mula kay Muyon. Napapagtanto kaagad yan na hindi na yun ganoon kasama at isa itong napakalakas na skill. Tumatayo si Muyon mula roon at sumasang-ayon sa sinasabi ni Linmoyo dahil ang lahat ng mga skill mula sa Primordial Rune ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Nasasayang na lamang si Muyon dito dahil tumatagal lamang ang skill na unstoppable sa loob ng 1 minuto. Maaari itong gamitin para makatangkas o kaya naman ay umatake. Kung ipapares pa ito sa Holy Spirit Unicorn na alaga ni Muyon ay magiging mas makapangyarihan pa ito kung ipapares sa skill na unstoppable. Inilalabas ni Muyon ang kanyang Holy Spirit Unicorn habang ipinapaliwanag na kung gagamitin niya all skill na iyon kasama ng kanyang kabayo at sa tulong ng attribute na nakukuha mula sa skill na iyon ay magiging napakalaki ng pinsan ng may dudulot niya sa kanyang mga kalaban. Ang pinakamalakas na parte ng panig ng sangkatauhan ay maaari nilang gamitin ang mga skill para pag-isahin at gamitin sa napakaraming mga teknik at taktika na mas pinapatakas ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung ikukumpara sa mga dragon profesional ay napakasimple lamang ng kanilang pag-iisip. Doon na nagtatapos ang lahat ng mga itinuturo ni Emily kay Linmoyo at sumasakay na lamang sa kanya Holy Spirit Unicorn. Habang nasa itaas ay nginitian nito si Linmoyo, ipinapaliwanag niya sa kanya na pagkatapos nitong guluhin siya sa loob ng ilang mga araw ay oras na para sa kanya na umalis. Nagpapasalamat ito sa lahat ng pangangalaga at tulong na natanggap nito mula kay Linmoyo ngunit mas mainam para sa kanya na umalis dahil kinakailangan pa niya na magsanay at kumuha ng sariling mga karanasan mula sa lahat ng pagdaraanan nito dahil hindi niya maaaring hayaan si Linmoyo na protektahan lamang siya sa lahat ng oras. Sa tulong ng kanyang unstoppable skill na nakuha muna sa Primordial Rune ay nagkakaroon siya ng mas mataas na lakas ng loob. May pangarap din si Muyon na maging isang napakalakas na powerhouse na nilalang katulad ni Bai Shen kaya naman hindi siya maaaring umasa lamang kay Linmoyo. Hindi niya maitatanggi ang lahat ng tulong na natanggap nito sa kanya lalo na sa pagprotekta sa kanya habang hinihintay ang pag-iisa ng Primordial Rune. Nagsisimulang lumipad si Muyon kasama ng kanyang Holy Spirit Unicorn habang nagpapalam kay Linmoyo na magkita na lamang muli sila sa susunod na pagkakataon. Naruroon lamang kasi Linmoyo na pinapanood ang pag-alis ni Muyon mula roon. Pagkaraan ng ilang minuto ay iba nagpapatuloy na Linmoyo ang kanyang paglalakbay. Seryoso na lamang siyang ngumingiti habang inilalabas ang kanyang marka sa kamay. Alam niya na oras na rin para sa kanya na mag-level up. Matagal na niyang pinipigilan ang kanyang sarili para manatili sa level na yun at gustong pasukin ang God's Chosen Secret Realm habang nasa level 30 pa lamang ito at makuha kaagad ang Power of Divinity. Mukhang nagtagumpay naman siya sa kanyang kagustuhan at nagawa niyang manatili sa level 30 at makuha ang Power of Divinity na umaapaw pa ngayon. Para simulan ang kanyang pagwasak sa lahat ng mga kalaban ng makakasalubong niya ay pinapalabas ng Linmoyo ang kanyang mga skeleton warrior. Pinapakalat niya ang lahat ng ito sa lahat ng dako kung saan inuubos nila ang lahat ng mga halimaw na madaanan nila. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng slow curse ni Linmoyo ay madaling napapatay ng mga skeleton warrior ni Linmoyo ang mga matataas na level ng mga halimaw. Hindi lamang ang mga halimaw ang puntirya ni Linmoyo dahil kung minsan ay may mga napapadaan na mga dragon profesional kung saan madali lamang na tinatapos ang kanyang mga skeleton ang mga ito kahit na may kakayahan silang lumipad. Nagpapatuloy lamang ang kanilang paglalakbay at inuubos ang lahat ng mga halimaw na madaanan nila gamit na rin ang Soul Blaze ni Linmoyo.
Alam ni Lin Moyo na ang operator ng Eternal Trials ay nahihiwalay sa tatlong magkakaibang bahagi kung saan nabibilang dito ang Outer Area, Central Area at ang Core Area. Sa kasalukuyan ay matatagpuan si Lin Moyo sa Core Area at ang mga kalaban na nababangga niya at nakakalaban ngayon ay nasa level 55 na. Dahil sa level ng kanyang mga nakakasalubong ay naiintindihan, alam niya na mukhang nakakarating na siya sa core area ng upper layer. Lumilipas ang oras at ipinagpapatuloy na Lin Moyo at ng ang kanyang mga skeleton ang paglilibot sa loob ng upper layer. Pinapalibutan si Lin Moyo ng napakaraming skeleton warrior kung saan isa lamang sa kanila ay sapat na para patumbahin ang mga demonyong makasalubong nila. Sa isang hampas ng espada ng isa sa mga skeleton ni Lin Moyo ay tinatapos nito ang isang level 55 na Abyss Demon. Hindi man lamang ito nagagawang makalaban at sa kanyang pagtapos nito ay nagagawa ni Lin Moyo na magkaroon ng sapatos experience at mag-level up ngayon. Binabalot siya ng maliwanag na gintong ilaw. Pinapalibutan siya nito habang ipinapaalam ngayon sa kanya ng system na kasalukuyan ay nasa level 31 na ito may kabuuang 1,630 na strength, 1,630 na physique, 1,630 na agility at 24,150 na spirit. Namamangha na lamang si Lin Moyo sa epekto ng Power of Divinity na sumasabay sa kanyang pag-level up at sa kasalukuyan ay nasa level 31 na rin. Nagbibigay ito ng pagpapataas ng katumbas ng karagdagang 31% sa lahat ng attributes sa kanyang pag-level up. Ang kanya ring bilis ng spirit at stamina recovery ay tumataas ng 3,100%. Mukhang pagkatapos niyang mag-level up ay nagpapakawala ang kanyang kinuhang Divine Land Cauldron ng karagdagang Divine Energy na tinutulak ang kanyang Power of Divinity para maging level 31. Nagsisimulang maintindihan ni Lin Moyo na kung magpapatuloy ito ay siguradong tataas pa ang kanyang Power of Divinity sa hinaharap. Magiging mas malakas lamang ang epekto nito habang tatagal siya at alam niya na magiging isa siyang tunay na halimaw kung magpapatuloy pa ito. Hindi na lamang niya baulaan kung magiging gaano kataas ang kanyang attribute sa hinaharap. Tumatawa na lamang siya at naiintindihan na mukhang tama ang kanyang hula dahil hindi pa niya nagagawang higupin ang lahat ng divine energy na matatagpuan sa kaldero. Sa bawat pag-level up niya ngayon ay siguradong tataas din ang kanyang Power of Divinity at magle-level up. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay sa Lin Moyo sa loob ng upper layer ng Eternal Trials ay nagagawa niyang makatagpo ng isang tumpok ng bangkay ng mga Abyss Demon. Namamangha na lamang si Lin Moyo dito at napapagtanto ng mukha ang isang labanan ang nangyari sa lugar na iyon kamakailan lamang at hindi pa nakakalayo ang nagdulot nito. Alam niya na kung susundan niya kung sino ang may kagagawa nito ay malalaman niya kung sino ang kinakalaban ng mga Abyss Demon. Sa paglingon niya sa itaas ay nakikita niya ang napakaraming Abyss Demon na lumilipad at nararamdaman niya ang aura ng isang nangyayaring labanan. Sinusundan ng kanyang mga mata ang pinanggagalingan ng tunog ng pakikipaglaban at inoobserbahan kung saan papunta ngayon ang napakaraming Abyss Demon. Napapagtanto ni Lin Moyo na malaki ang tsansa na kinakalaban ngayon ng mga Abyss Demon ang kampo ng mga tao. Para alamin kung anong talagang nangyayari ay mabilis na tumatakbo si Lin Moyo sa direksyon na pinupuntahan din ng napakaraming Abyss Demon. Napapaisip na lamang siya kung may tao ba na sinusubukang labanan ang napakaraming Abyss Demon. Sa pagpunta ni Lin Moyo sa kinaroroonan ng napakaraming Abyss Demon ay naabutan na lamang niya ang isang party ng mga propesyonal mula sa kampo ng sangkatauhan. Bumubuo sila ng isang pabilog na porma sayon kung saan panangprotektahan nila ang kanilang mga kasamahan. Inihanda nila ang kanilang mga sarili para sa paparating ng mga pag-atake at tinuobserbahan ang paggalaw ng kanilang mga kalaban. Binabalot ng pulang enerhiya ang mga ito at hindi binibigyan ng kahit anong pagkakataon ang kampo ng sangkatauhan na makatakas mula roon.
Pinapanood lamang nila ang mga ito habang naghihintay na sumugod. Ang isa sa mga miyembro ng party na ito na nagsisilbing pinuno nila ay sumisigaw sa kanyang mga kasamahan na kinakailangan nilang mas tumagal pa ng kaunti dahil malapit nang mabuo at magpakita ang dungeon. Binibigyan niya ng utos ang mga ito na kung darating man ang oras na tuluyan ng baguong ang dungeon ay dapat silang pumasok kaagad sa loob nito. Ang mga Abyss Demon na pumapaligid sa kanila ay nakasuot ng itim ng mga armor na may pulang mga tinik. Hindi sila makaordinaryong Abyss Demon lamang, tumatawa ang mga ito at sinasabihan ang party ng mga tao na hindi nila magagawang makapasok sa dungeon na hinihintay nila. Binabalaan nila ang mga ito na kahit magagawa nilang makapasok dito ay mamamatay pa rin silang lahat pagkatapos nilang lumabas mula sa dungeon. Tuwang-tuwa ang mga demonyong ito dahil mayroon silang sariwang karne ng tao na kakainin ngayon. Sinisiguro nila sa lahat ng mga naroroon na hindi nila magagawang makatakas mula sa kanilang mga palad. Bago pa man maipagpatuloy ng Abyss Demon na ito ang kanyang pagsasalita at pagyayabang ay may isang maliwanag na sword slash ang dumadaan sa kanyang paligid. Hindi kita namamalayan ang mabilis na pagdaan nito sa kanyang tabi. Mula sa nakikita ni Lin Moyo ay adyang napapag-alaman kung kanino nang gagaling ang skill na yun. Pagtingin niya sa gilid ay nakikita niya ang kapatid nito na si Lin Mohan na mabagsik na iwinawasiwas ang kanyang mga espada at mabilis na umaaksyon para patayin ang lahat ng mga kalaban na naroroon. Dito nagtatapos ang kabanata mga kaibigan. Kung ano ang susunod na mangyayari malalaman natin sa susunod na kabanata at huwag kalimutang magbigay ng number out of 50 sa kabanata at magkikita pa tayo sa isa pang video. Till then, goodbye. Ngayon kung ano ang susunod na mangyayari maaari mong sabihin ang iyong opinyon sa pamamagitan ng pagkomento at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ilike din ang video.